It's all good. Tagumpay's here. Ang tagumpay ay tiyak. It's all good. Tagumpay's here to stay. Changing the world in our own way. Mula simula hanggang tagumpay. Together we soar. It's a brighter day. First and foremost, ako po si Darf Mercado. Ang may-ari po ako ng Darfsman Auto. Turning dreams to reality, just like we should. Wala po ito nung business ko way back 2012. Pagkatapos ko pong manggaling sa isang industriya ng sasakyan, ako po ay manager for 6 years ng isang kilala na brand dito sa may bandang Pasig. And then, after 6 years of working as a sales manager, nag-decide po ako na mag-venture sa personal business, which includes etong automotive pa rin. So, kaya lang, nung nag-resign ako, wala akong pondo, wala akong puhunan. So, sabi ko, lahat ng simula sa prayer. Lord, sabi ko, alam ko, una-una nagpapasalamat ako, binigyan mo ako ng magandang trabaho. And then, Lord, gusto ko naman, Lord, mag-experience ng business. Yun. So ngayon, nag-pray ako ng wisdom, and then one day yung asawa ko, yung kaibigan ko, sinabi sa akin na subukan natin kumuha ng pwesto dito sa Metro Walk. So, lakas loob, kumuha kami ng tig-3 slot. Ang kotse ko lang noon ay Toyota at isang Honda, no? So, nung nakuha na namin yung slot, pati rental, napahiram ako ng pangrenta. Sabi ko, Lord, thank you kasi yung sign na hinihingi ko, kung makukuha ko tong slot na to, yun yung sign na ibibigay mo sa amin para sa business. So, in short, okay na siya. Nakuha na yung pwesto, no? Ang problema ngayon, may slot ako, 6, walang laman. So, 3 lang yung kotse. So, kulang pa ako ng 3 kotse. So, ngayon sabi ko, Lord, thank you Pero Lord, sabi ko, gusto kong mag-venture sa high-end cars. Gusto kong magbenta ng mga magagandang kotse. So, kaya lang, Lord, wala akong pera. Pero Lord, nagpe-pray ako ng 10 million. Sabi ko, Lord, gusto ko sana ng 10 million pang puhunan. Sabi ko, wala akong ganung pera eh. Pero dahil ikaw ang aking Panginoon, ikaw na, Lord, ang problema nun. So, parang ganun sabi ko. So, alam nyo guys, in just a few moments, God put something into my mind, sa thought ko. Tawagan mo si ganito. Tawagan mo tong tao na to. Yung tatawagan ko, isang kilala at sikat. At mabait na negosyante. Sabi ko, boss, magandang araw po. Baka po meron po kayo diyang pwedeng ipahiram or i-consign sa akin kahit isang unit lang na sasakyan. Alam mo, sabi niya, sumagot siya sa kabilang linya. Alam mo, Darf, mabait kang tao eh. Mapapagkatiwalaan kita. Padadalang kita ng mga sasakyan. Ito na. So, sige. Okay, boss. Salamat po. Sabi ko, thank you po. Binaba ko na. Alam mo, the following day, dumating yung sasakyan. Mga 4 na sasakyan. Napuno ko yung parking slot. Sobra pa. So, ang hinihingi ko na 10 million, ito, kinumpute ko ngayon. Yung inventaryo ko kung magkano halaga. 16.8 million. Grabe si Lord. Parang, sabi ko, Lord, grabe, humingi ako ng 10 million. Pinadala mong inventaryo sa akin, 16.8 million. Alam mo, sabi lang ni Lord sa akin, alam mo, Darf, kaya kitang gawing milyonaryo eh. Kasi ako yung Diyos. Ang tanong ko sa'yo, kapag binigay ko sa'yo agad yung gusto mo, sasambahin mo pa rin ba ako? Hindi ka ba magbabago? Di ba? So ngayon, ang kailangan natin ma-realize, God provides for us. Yan. So, sabi ko, eto na. No, meron na akong mga inventaryo, and then kailangan ko na magnegosyo, magbenta. You know what guys, for the last 12, 13 years, God has been so faithful, even dumaan yung pandemic. And sabi ko nga, Lord, sino ba yung padadala mong business partner sa akin? So, ganun ako mag-isip parang meron bang magpupondo sa akin? Kasi iniisip ko, may tao magdadala ng pera sa akin, o magbibigay ng pera, o paikuti mo tong pera ko. Hindi pala ganun si Lord For the last 12 years of my business, the Lord has been my business partner.
And then I realized, Lord, hindi ko pala kailangan ng business partner dito sa negosyo na to. So, from the start, I am the one running this business up to the present time. Hanggang lumaki na yung anak ko, tinuturuan ko na rin mag-business. So, sobrang grateful ako because without God, wala akong ganito. Alam nyo guys, yung history ko, at the age of 19, naging orphan na ako sa father. Namatay yung tatay ko. Pagka-graduate ko ng college, 19 years old ako, April, June namatay yung tatay ko. So para akong naiwanan, nabagsakan ako ng mundo, di ba? Pero sa kabila ng lahat, God never left me. God never forsake me. So sobrang pasalamat ako sa Panginoon. Now, I am 50 years old and I am very happy and proud to say that without my God, I will be not where I am right now. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. All good, turning dreams to reality, just like we should. Daming challenges. Ito, madam. Ikwento ko sa'yo. Yung first year ko, naloko agad ako. Merong nagpunta sa akin, kakilala ko. O, sabi niya, Darv, meron ditong gustong magsanla. Okay 2012, Mercedes-Benz na E350, 2-door sports. Sabi ko, magkano gusto isanla? Sabi niya, 1.5 million. Ang halaga ng sasakyan nasa mga 7 million eh. So sabi ko, as a businessman, uy, pwede to. Sabi ko, pwede to. So tinanggap ko ngayon. Eto na. So that's a Friday afternoon eh. So tinanggap ko siya. Hindi ko na chinek, kasi kaibigan ko eh. Ang check mo pag buy and sell ka, original ORCR, 2 susi, yan. So, that's a Friday, tapos na ang office. So, hindi ka na makakapag-check sa land transportation ng legitimacy ng sasakyan. Because of the friend na vouch ko. Na-vouch nung friend ko. So, nagtiwala ako, binigay ko yung pera. Eto na. Pagdating ng Lunes, pina-check namin sa LTO. Talon, peke yung ORCR. Wow. Parang, umabot pa ako nung weekend, humingi pa ng additional na 500,000 yun. So, naglabas ako ng 2 million. So, yung 2 million na yun, hiniram ko yung puhunan. Hiniram ko lang yung puhunan. Isipin mo, hindi ko pa kinikita kasi simula ko pa lang, naloko na agad ako. Pero you know what? This is what God taught me. Yes. In that kind of situation, dito lalabas yung faith mo eh. So, sabi ko, Lord, teka lang, bakit nangyari to? So, ang dami ko nang iniisip, yung sasabihin ng tao, ano yung mangyayari sa akin, iinom ba ako? Magpapakalasing ba ako? Ay ko, no. Alam mo, sabi ko doon sa hiniraman ko ng pera, hindi kita tatakbuhan. Hanggat buhay ako, I will pay yung single centavo na kulang ko sa'yo. Awa naman ng Panginoon. Nalampasan ko yun, nabayaran ko yun. So, yun yung mga bagay na hindi nakita ng mga tao eh. Yung mahirap na proseso ng negosyo. Ang bawat negosyo, mayroong kaakibat yan na pagsubok sa araw-araw. Kailangan maging matatag tayo at lagi magtiwala sa Panginoon. All good, turning dreams to reality, just like we should. Ang message ni Lord doon, wag mo laging, hindi lahat ng ginto kumikinang. Okay? So, hindi lahat ng maganda ay galing sa Panginoon. Okay? So, hindi porket maganda yung deal, malaki ang kikitain mo. No. You have to stop. You have to pray for wisdom. Lord, sa'yo ba ito galing? Kasi you can ask God eh. And God will talk to you eh. Marami na akong deals na negotiate ko, nakamiting ko. Sobrang grandioso. Daang milyon minsan na pinag-uusapan. Hindi lang sa kotse but minsan may mga properties. Hindi natutuloy. Alam, you know what? Pag inisip ko, Lord, thank you. Because you spare me. Kasi kung kinagat ko to, nabudol ako, di ba? Nang hingi ako ng tulong sa ibang mga kaibigan ko, ito yung dapat nating ingatan bilang isang negosyante at the same time bilang isang Kristiyano. Kasi kapag Kristiyano ka, when you have the Holy Spirit that lives in your life, meron kang wisdom. Okay? So, kapag magdesisyon ka ng sarili mo, nakita mo, uy, kikita agad ako dito. No.
Sa Book of Proverbs, sinasabi, lahat ng mga mabilis kitain, mabilis maubos, mabilis mawala. Pero ang trabaho at ang negosyong pinaghirapan, di ba, may value. So you know how to spend it right. And well. Good, turning dreams to reality, just like we should. Ang pananampalataya, hindi ko sinasabing 100% na banal ako or mabait ako. No, no, no. Tao ko, parehas nyo, nagkakamali. And we make wrong decisions. But I think, sa mga wrong decisions na yun, dun tayo matututo kung paano tayo mas lalong magtiwala sa Panginoon. Minsan, meron akong isang transaction, hawak ko na yung pera. As in, cold cash, 7 million. Ngayon, meron akong bibilihin na sasakyan. Hindi natuloy. So, ang tendency, kung iisipin ko, sayang naman, kikita na ako eh. Hindi pa tuloy. I have to give back the money dun sa buyer, hindi natuloy. Alam mo, sabi ko na lang, Lord, meron kang nakita na hindi ko alam. And thank you for protecting me. May tanong si Lord kay Moises na hanggang ngayon, tanong din niya sa atin. What's in your hands? Iyan ang pamagatang aklat ni Miss Lan Fernandez. Isang napapanahong paanyaya na gamitin natin ang anumang meron tayo para sa kanyang layunin. Hindi kailangan ng marami, kundi pusong handang ialay ang kaalaman, talento o kahit simpleng serbisyo. This book will remind you already have what you need to start walking in your purpose. Kung ano ang nasa kamay mo, yun ang gagamitin ng Diyos para sa iyong tagumpay. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Good, turning dreams to reality, just like we should. Number 1, yung sa Philippians 14, I can do all things through God who gives me the strength. Diba? In each day, kailangan yan, umaga pa lang, magpasalamat ka na kay Lord. At the same time, i-honor mo siya. And ask the Holy Spirit to guide you in every decision. Kapag ginawa mo yon, halos 80% ng araw, okay ka na eh. Hindi ko masabing 100% kasi, di ba, meron kang human factor eh. Pero, ang kagandahan nun, nire-remind ka. You have to stop. Dati, nung mga medyo bata pa ako, mga aggressive ako eh. So, lahat gusto ko lang, gusto ko yumaman, gusto ko maging sikat, gusto kong whatever. You know what? God already changed my heart. Because, una-una, when God says He will provide your daily manna, He will do it. Okay? Ang tanong dito, bakit mo gustong yumaman? Diba? Saan mo gagamitin? Anong purpose mo? Sumikat? Si Haring Solomon, isa sa pinakamayaman, pinakamatalino, at sikat na hari during sa Bible time. No? Binigyan na siya ng lahat, pinakamaraming magandang building, palasyo, halaman, mga animals, 1,000 asawa. Grabe. Imagine mo yung Vienna nun, 1,000 rin. Ang dami nun. Pero sabi niya sa Proverbs, life is like chasing the wind. Di ba? Nagawa niya na lahat. At the end, nag-fail siya. Bakit? Because of all the luxury in life, you forgot to give time kay Lord. Pero minsan tayo, may mga problema tayo, di ba? Madalas, kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganyan. Pero yung pagkukulang na yon, yun ang nagdadala sa'yo sa Panginoon. Right? Kasi kapag binigyan ka ng Lord ng sobra-sobra, ang tendency mo, lumayo ka sa Kanya. Kasi matalino.
God is an all-knowing God eh. So, hindi ka niya bibigyan ng sobra. Ikaw, kunyari, anak mo humingi sa'yo. Dad, bigyan mo ako ng 1 milyon na yun. Bakit? Gigimik ko, kasama ko barkada ko. Wow, yaman, di ba? Pero pag uwi, wasak yung anak mo. Di ba? Nalasing or na-involve sa kung ano-anong problema. You will not do that. Di ba? Kasi magulang mo yun. Ganon din ang Panginoon sa atin. When we ask God for something, He is very capable in giving us material possession because He is the Alpha and the Omega. He owns everything eh. In Psalm 24, verse 1, the earth is the Lord and everything in it, and everyone who lives in it. Would you believe before? Ito sinasabi ko eh. Wala nga akong puhunan eh. Pero dahil mayaman ang tatay ko, si God, God called His people to sustain my business for 11, 12 years and so on and so forth. So I'm very grateful because I can say without my God in my life, I am still nothing. Good. Shampoos, Viva, Copa, Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Turning dreams to reality, just like we should. Para mas, I can say that, number one, going back 12 years ago, I have zero property and everything. Wala pa akong anak. May anak na ako noon, nag-aaral sila. Pero ngayon, meron na akong isang college na nakagraduate. I have a daughter who is a businesswoman as well. And then yung anak ko na yung high school kakagraduate lang, magka-college na. Number one, yung sa family. Successful ka kasi I married for 27 years. Number one, success mo yon, di ba? Kasi kapag sira yung marriage mo, hindi ka successful. So, pangalawa, yung business has been running for 13 years and we have a good name in the industry. People trust us sa process and the service that we render to them. So, pabalik-balik yung kliyente, yung network natin, na alagaan natin. And also, we have to replicate the image of God through our dealings, how we deal with people, how we talk, yon. So, kailangan walang haw-shaw. Hindi ka mambubudol ng tao, hindi ka manloloko. Kailangan meron kang fear of God. Sa mga tao na pipiliin mo, dapat pipiliin mo yung may takot sa Diyos. Kasi kung may takot sa Diyos yan, hindi gagawa yan ng masama at ng mali. So, same thing yan Marami kong mga kaibigan na nakilala along this business. And hindi lahat sila kasama ng Panginoon. Meron dyan, may mga bisyo and whatever. Pero, bibigyan ka ni Lord ng choice. It's up to you to stay with them. Because, totoo yung nasa word na bad character corrupt good morals. So, Lord, sabi ko, if this is not pleasing to you, one by one, take them out. Hindi patayin I mean, yung tanggalin sa circle, ilayo mo ko, 'di ba? Pero yun, and I thank God right now I serve the Lord sa church namin as a leader and I am very thankful that through this business also na nakakakamit ako ng iba-ibang tao that I am able to introduce God to them somehow. High-end car dealer business pero walang puhunan? Ganon nagsimula si Mr. Darth Mercado. Walang pera pero may dasal. Hindi siya humingi ng kayamanan. Ang sabi lang niya sa Diyos, Lord, ito ang laman ng puso ko. Kung kalooban mo, mangyari nawa. At nangyari nga. Mula panalangin, naging showroom. Mula simpleng pangarap, naging tagumpay. Yan ang ay dapat. Impormasyong may puso dahil minsan hindi pera ang puhunan, kundi pananampalataya. Own way. Mula simula hanggang tagumpay, together we soar. Real talk, kailangan natin ng konting hope at good vibes sa feed natin, di ba? Kaya kung gusto mo ng content na hindi lang pampalipas oras, kundi pampalakas ng loob din,
Check mo na ang Tagumpay Channel. Nasa Facebook kami, nasa YouTube, nasa TikTok, at Instagram. Syempre, hindi pwedeng wala. Just search Tagumpay, it's all good. Tagumpay Channel, media for the heart, soul, and purpose.